Hello guys! So again, welcome back dito sa aking YouTube channel. At sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements at syempre yung mga tinatanong nila sa immigration. And based na rin dito sa sarili kong experience bilang bago lang din ako na nag-travel nga kasama si husband papunta dito sa Thailand. And marami na rin kasi akong mga nababasa before at marami akong mga napapanood na videos about sa kung ano yung tinatanong sa immigration at paano kapag first time mo lang na mag-travel para hindi ka ma-offload nga sa immigration natin dyan sa Pilipinas, sa NAIA. So, ayun, nandito kami ngayon sa Thailand and actually kararating lang din namin kaninang umaga at ang unang-una talaga mga kaibigan, di ba, mga beshies na kailangan yung tandaan kapag gusto nyong mag-travel nga dito sa Thailand ay syempre dapat meron kayong passport. Meron tayong tinatawag na e-travel na kailangan yung sagutan. I-download nyo yung eGov sa Google Play Store at bago pa kayo or 72 hours bago yung alis nyo sa Pilipinas, kailangan na sinagutan nyo na e-travel. Kailangan nakapagsagot kayo doon. So, i-download nyo nga yung eGov PH sa Google Play Store and yun, sagutan nyo lang doon. Siyempre, i-declare nyo yung source of income nyo, ganyan. Tapos kung saan kayo pupunta, pipicturean nyo yung passport, then i-upload nyo doon sa e-travel nga kung magsasagot kayo doon. So, sa amin kasi, ang flight namin 7 AM, tapos alas 12 ng hating gabi ay sinagutan na namin yung e-travel. Kasi isa yun sa mga hinahanap or minsan kapag nakasagot ka na, hindi na tinatanong yun sa inyo. Pero kapag hindi mo nasagutan yun, baka mag-cause pa yun ng delay kasi syempre kailangan mo pang mag-download. Ayan, pag nasagutan mo, make sure lang na meron kang passport, meron kang source of income, yung proof ng source of income mo. So, sa case namin na mag-asawa, si husband ko, umuwi siya dito sa Pilipinas ng 2023, hindi na siya bumalik ng barko. Pero dahil meron siyang previous na record nga, hindi siya masyadong binusisi. So, tinanong lang, bakit hindi ka bumalik sa barko? Bakit hindi ka bumalik sa pagbabarko mo? Medyo nag-iisip pa yung husband ko ng isasagot niya. So, ako naman, nakaisip agad-agad ng reason. So, sabi ko, hindi pa po kasi bumabalik kasi gusto pa po namin magkaanak pa ng isa kasi isa pa lang yung anak namin. Kaya, habang wala pa kaming pangalawang anak or hindi pa kami nabibiyayaan ng isa pang anak, dito pa po muna siya sa Pilipinas. So, yun lang yung tinanong sa husband ko. Tapos, ako din naman yung sumagot. And then, next, sa akin naman na first time na magta-travel, medyo marami yung tinanong like, ano yung source of income mo? So, ang sabi ko sa kanila, bali nagva-vlog po ako. Vlogging po talaga yung source of income ko sa ngayon. Kasi meron naman akong ibang mga rockets, medyo marami-rami din, pero hindi ko din-declare kaysa naman dadami yung itatanong nila sa akin. So, mamimili na lang kayo ng isa na source of income na alam nyo, kayang-kaya nyo siyang i-defend. Yung kahit paikot-ikutin yung tanong, at least alam mo lahat ng paikot-ikot, kahit balik-balik ta rin ngayong tanong, may maisasagot ka. So, sa akin kasi tinanong ako, ano yung source of income mo? Sabi ko sa kanila, vlogging po talaga yung source of income ko ngayon. And tinutulungan din ako ni husband habang hindi pa nga siya sumasakay sa barko. So, sabi nila, patingin nga ako ng YouTube channel mo, ganyan. So, pinakita ko. So, tinignan nila yung YouTube channel ko and nakita nila na may 100,000 mahigit na subscribers. Tapos, sabi niya, parang inopen pa, tapos tinignan kung yung nandun pa sa channel na yun, talagang kamukha ko. Syempre, kamukha ko naman talaga. And then, after nun, nagtanong pa yung kasama ni sir, yung isang girl na nandun sa immigration sa akin. Sabi niya, ano yung tinatopics mo doon? So, parang chinichika-chika nila ako. So, parang kami nagchichikahan lang. Sabi ko, about loans po, since before naman, naging agent din po talaga ako ng mga bank loans.
Kaya, yun yung ginawa kong topic. And habang tumatagal, nagre-research na lang din ako ng iba pang itatopics ko. Kaya, yun, dumami po ng dumami. So, sabi niya, ay, marami din palang nangungutang, ganyan. So, syempre, sabi ko naman, ay, opo, marami po talaga yung mga nangungutang. So, sabi niya, nagtanong pa si ate girl sa akin, si Miss Girl, ganyan. Sabi niya, pwede ba akong umutang dyan? Sabi ko, pwede naman po kayong umutang pero mag-direct na lang po kayo sa bank. Ganyan. Pwede po kayong dumiretso sa branches ng iba't ibang bank kasi ako naman, hindi naman po talaga ako nagpapautang. Kundi, nagdi-discuss lang po talaga ako ng mga pwedeng i-consider utangan yung mga legit at hindi legit para maging aware lang din yung mga clients na nagbabalak umutang. Then, sabi pa niya sa akin, like, magkano yung pwede kong mahiram sa bangko? Sabi ko, pag sa bank loan po, pwede kayong umutang ng 20,000 hanggang 1 million, pero nakadepende pa rin po talaga yung pwedeng ipahiram ni bangko sa inyo. Usually po, 3 to 4 times ng basic monthly salary nyo. So, parang nagsisikahan na kami na pero I think talagang ino-observe nila kung consistent ako sa mga sinasabi ko siguro. So, ayun, nagsisika-sikahan lang kami. Tapos sabi ni sir, nung isa doon, ang tinanong niya ako, saan pumapasok yung sahod mo? Sabi ko, sa sa Metrobank account ko. And then, hindi pa sinecheck ni sir yung Metrobank account ko, nagtanong ulit si madam. Sabi niya, kailan niyo po natatanggap yung sahod niyo? Sabi ko, every 21st of the month, pinapadala po talaga ni YouTube yan. Pero, depende pa rin sa bangko kung ilalagay na nila agad. Kasi minsan may clearing pa yan, lalo pag medyo malaki, ganyan. So, minsan may 3 days clearing. Pero minsan din naman, nakadepende pa rin talaga sa bangko kung i-release nila agad yung pera kapag pinadala na po ni YouTube. So, minsan, kapag ipadala ni YouTube every 21 of the month, minsan natatanggap ng mga YouTuber or yung mga vlogger ng 23, 24 of the month or hanggang 25, 26 pa nga of the month. So, sabi niya, sige. Tapos, ayun na po, sabi nung sir doon na, okay, patingin nga po ako ng ng Metrobank account mo kung saan pumapasok yung sahod mo. So, ayun po, pinakita ko yung Metrobank account ko and then tinanong nila ako kung magkano yung talagang income ko every month. Sabi ko, ang pinaka-average po talaga nasa, ayun, pagkatapos nung tanong nila na yon, kinuha na nila sa amin yung yung ticket. Tapos sabi, pati nga po ako ng return ticket nyo, meron ba? Sabi ko, meron po. Then, meron din po kaming hotel na talagang nakabook na po lahat. Tapos sabi niya, sino nag-book nito? Kayo ba? O may nag-provide, ganyan. Sabi ko, kami po talaga yung nagpa-book. Ayun, okay na. Ayun lang naman. Parang nagchichikahan lang kami. Pero, make sure lang na consistent ka din sa isasagot mo. So, and then, may proof ka talaga doon sa mga itatanong nila. Kasi kagaya ni husband ko, bigla-biglang sabi, ba't hindi ka pa bumalik sa trabaho mo? Biglang naisip ko din na, kasi po gusto pa po namin magkaanak pa ng isa. And nung okay na si husband, ako yung medyo marami-rami yung tinanong nila. Like, ano yung source of income mo? At patingin nga ako ng proof, ganyan. So, ang pinaka-importante, kapag gusto nyong mag-travel, dapat meron kayong proof of income, yung ticket nyo papunta kung saang lugar nyo gusto at pabalik, yung return ticket talaga, yung isa sa pinaka-importante, at yung meron kayong booking sa hotel na. Kasi pa tinitingnan nila para papuntahin ka or hindi ka ma-offload, di ba? At meron akong napapanood kasi na parang hindi na natutuloy yung travel nila kasi na-offload sa immigration. So, I think ang isa sa mga reason ay kapag nagde-declare ka ng napakarami, like yung iba't ibang mga source of income na hindi mo kayang i-defend. Kasi sa case namin, kung isipin naman, hindi lang naman sa vlogging, kasi may mga ibang rackets naman. Pero kasi ang hirap lang na magbanggit ka ng marami, tapos ang hirap i-defend, tapos baka doon pa hindi matutuloy yung travel mo dahil sa napakarami mo nang nasabi. So, make sure na lang din na kapag mag-declare kayo ng source of income, ay kahit isa lang na kaya mong i-defend at may proof ka naman talaga. And then, kung i-declare na pera,
And good thing na rin na nabasa ko doon sa nung nagsasagot kami sa e-travel na mas maganda na 50,000 and below. Kasi pag 50,000 pataas, parang kailangan mo pang mag-declare ng maanang anik-anik pa dyan. Medyo marami pang eme-eme. So, buti na lang din yung laman Metrobank account ay nasa 40,000, 35 to 40,000 pesos lang. So, yun yung pinakita ko. Sabi ko, bawas na po yan, sir, kasi ginamit ko na po yung iba. So, huwag na rin kayong mag-declare ng iba karaming bank account, 2 or 3 bank account. Pwede naman yung isa lang. At kung ano lang yung minimum na requirements pagdating sa income na kailangan i-declare, yun na lang din. Kasi yun nga sa amin, napabilis lang din naman kasi pagkakuha ng Metrobank account ko or pagkatingin doon sa online ko sa Metrobank, ang laman lang 35,000 pesos. Kung tutuusin, bagong pasok pa lang ng sahod sa YouTube. Pero sinabi ko na, binawasan ko na po yan, sir. Ginamit na po namin sa ibang bagay. Kaya yan lang po yung natitira. So, ayun. Okay naman. And then, go na. So, yun lang. So, sana makatulong ito. Sana makatulong yung video na ito sa inyo, sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Thailand. Especially sa mga vlogger, sa mga nagbablog na gustong mag-travel dito sa Thailand. At kung tatanungin nyo ako kung magkano yung gastos, depende po yan sa inyo kasi pwede kayong mag-book sa Cebu Pacific ng ticket nyo, papunta tas pabalik, then mag-check kayo sa Klook ng mga pasyalan na pwede nyong puntahan and pwede nyo rin i-book. Or, pwede rin sa mga, sa mga travel agency. Ayan, pwede kayong mag-book sa kanila para hindi kayo mahirapan, Lalong-lalo kapag first time nyo. So, sa amin, first time namin kasi, yun nga, nagpabook kami sa travel agency and after, nung nandito kami, sabi ko, sana pala talaga, hindi na tayo nagpabook na lang sa travel agency. Sana, nagbook na lang tayo sa Cebu Pacific, tapos tayo na yung nag-search ng mga lugar na pupuntahan natin. So, ang Thailand po ay halos same lang siya sa NCR or sa Metro Manila. Lalong-lalo dito sa area kung saan kami naka-stay ngayon na kapag gabi, pag mag-open yung night market, abay, marami kang pwedeng mabili, pero ingat-ingat din sa mga gamit. Share ko lang sa inyo para lang din mabigyan ng idea yung mga iba na nagbabalak na mag-travel dito sa Thailand. And ayun nga po, first time ko na mag-travel dito sa Thailand. At yun nga ang dideclare ko ay vlogging lang naman yung source of income. So kung sakali na may mga katanungan pa po kayo, pwede kayong mag-comment nga. Pwede nyong ilagay yung mga katanungan nyo sa comment section at sasagutin po natin yan isa-isa. At kung tatanungin nyo ako magkano nga yung nagastos ko, dalawa kami, nasa 40,000 kasama na ang hotel and yung ticket namin papunta dito at pabalik, may kasama na city tour na yon. Pero yung iba kami na lang din yung nag-book. Ayan, thank you guys and bye!